Maris Racal, humingi ng paumanhin kay Vice Ganda sa hindi pagpopromote ng movie. Nag-viral sa social media ang nakakakilig na usapan nina Vice Ganda at Maris Racal sa isang episode ng It's Showtime. Ang kanilang heartwarming na pag-uusap ay nagbigay saya at inspirasyon sa mga tagahanga ng mga ito. Lalo na noong Miyerkules 5 ng Pebrero, nang mag-guest si Maris sa programa bilang celebrity player sa segment na Hide and Sing. Sa nasabing segment, ipinakita ni Maris ang kanyang masayang personalidad at pagiging malapit sa mga kasama sa programa. Ngunit ang talagang nagpatibay sa kanilang espesyal na moment ay ang pagkakataon ni Maris na mag-sorry kay Vice Ganda, na siyang naging dahilan ng mga emosyonal na reaksyon ng mga manunood. Ayon kay Maris, nais niyang humingi ng paumanhin kay Vice dahil hindi siya nakapag-promote ng kanilang pelikulang, And the Breadwinner Is, na ipinalabas sa Metro Manila Film Festival, MMFF, 2024. Si Maris ay bahagi ng pelikula kasama si Anthony Jennings, ngunit parehong hindi nakadalaw sa mga press events na inilunsad para sa pelikula. Dahil dito, naramdaman ni Maris ang pangangailangang humingi ng tawad sa kanyang hindi paglahok sa promosyon ng kanilang pelikula. Sorry, ate. Hindi ako nakapag-promote, sabi ni Maris habang tawa siya ng tawa. Ang kanyang pagpapakumbaba at pagpapahayag ng paghingi ng paumanhin ay isang patunay ng kanyang malasakit at respeto kay Vice Ganda, na nakasuporta sa kanya mula pa sa simula ng kanyang karera. Samantalang si Vice Ganda, nakilala sa pagiging maasikaso at maligaya sa mga ganitong uri ng pag-uusap, ay nagbigay ng isang nakakatuwang tugon. Tinawag niyang, Boneng, si Maris. Ang pangalan ng karakter ni Maris sa kanilang pelikula, at sinabi na hindi na ito kailangan mag-alala dahil sila na ang bahala sa promotion. Huwag na, Boneng. Kami na ang bahala dito, ani Vice. Subalit, sa kabila ng masayahing tono, si Vice Ganda ay nagbigay rin ng isang seryosong mensahe kay Maris. Ayon sa kanya, ang kalusugan at kaligayahan ni Maris ay mas mahalaga kaysa sa anumang pelikula o proyekto. Okay lang, Boneng, mas mahalaga ka kesa dun sa pelikula, sabi ni Vice Ganda. Na ipinapakita ang kanyang malasakit sa kalagayan ni Maris kaysa sa mga professional obligations. Ang mga salitang ito ni Vice ay naging daan upang mapalakas pa ang loob ni Maris. Tumugon siya ng taos-puso, Meme, I love you so much talaga. Totoo to, na nagpapakita ng malalim na pagkakaibigan at paggalang sa isa't isa. Ang kanilang pag-uusap ay hindi lang patungkol sa trabaho, kundi sa tunay na pagkakaibigan na namutawi sa kabila ng lahat ng pressures sa showbiz. Sa isang punto, nagbiro si Vice Ganda at sinabing nais niyang humingi rin ng paumanhin kay Maris dahil hindi siya nakapagbigay ng bonus. Ngunit agad na tinanggal ni Vice ang biro at sinabi ng seryoso, hindi. Mas mahalaga ka kaysa sa kung saan man at kung ano paman. I love you, Boneng. Ipinakita nito ang tunay na malasakit ni Vice kay Maris, hindi lang bilang isang katrabaho, kundi bilang isang kaibigan at mahal sa buhay. Ang nakakatawang pero makulay na sandali sa It's Showtime ay nagpatibay ng mas matibay na relasyon ng dalawa. Hindi lang tungkol sa promosyon ng pelikula ang kanilang usapan, kundi pati na rin ang pagpapakita ng malasakit sa isa't isa. Na siyang isang magandang halimbawa ng pagkakaibigan sa industriya ng showbiz. Si Vice Ganda, bilang isang matagal ng komedyante at kilalang personalidad, ay nagbigay ng isang mahalagang aral. Na ang kaligayahan at kalusugan ng isang tao ay higit na mahalaga kaysa sa anumang bagay sa mundo ng fame at karera.